sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo sa araw na ito. Alam ba ninyo na ang mga anak ninyo ay wala sa paaralan ngayon? Walang face-to-face class kayo dahil sa sobrang init. No? Kaya bagamat sobra ang init, ay naandito pa rin kayo upang makiisa sa SBP sa aming proclamation rally at labis po ang aking pasasalamat sa inyo. Isang pagbati po, una sa lahat sa ating pong minamahal na Vice Mayor Gian Soto, kay Congressman RJ Belmonte ng SBP Party List, mula naman sa unang distrito sa ating pinakamamahal na action agad, Congressman Arjo Atayde. Sa District 2, ang Action Tulfo, Congressman Ralph Tulfo. Ang ating first priority mula sa ikatlong distrito, Congressman Franz Pumaren. Mula naman sa Distrito 4, si Mr. Maintenance, ang pinuno ng Team Panalo, Congressman Marvin Rillo. Ang solid na kaibigan natin mula sa District 5, Congressman PM Vargas. At ang marangal na maglingkod mula sa ika-6 na distrito, Congresswoman Marivic Copilar. Sa ating mga mahuhusay, masisipag at magagaling na mga konsehal, mga ginagalang kong panauhin at higit sa lahat, mga minamahal kong Q-citizens. Sumisikat na ang araw at ang sinisimbolo nito, another chance. Ibig sabihin, tuloy lang ang pakikibaka, tuloy lang ang buhay. Ang kaibahan lang ngayon kaysa kahapon, mas matalino na tayo ngayon. At alam na natin ang dapat natin gawin. Alam ba natin kung anong dapat natin gawin? Okay. May mga senior citizens ba dito? Taas ang kamay. Kaway-kaway, mga seniors? Natatandaan ko, dati, ay madalas ninyo kung kinukulit na magpa-cake naman ako, katulad ng sa kaibigan natin sa Makati. Pero lagi kong sinasagot, hindi ko kayang magpa-cake sa inyo. Ngayon, mas mainam pa sa cake ang nakukuha ninyo. Sino na sa inyo ang nabigyan ng birthday package natin? Meron na ba? Mga celebrants ng January to March. O di ba, mas maganda ang natanggap ninyo kesa sa cake dahil iwas diabetes na, pampalusog pa ng katawan. Siyempre, gusto ko happy ang mga senior citizens at hindi na magtampo sa akin. Bakit dati ay hindi natin kayang magbigay niyan? At ngayon ay pwede na. Simple lang ang sagot dyan. Mas naging wise tayo sa paghawak ng kaban ng bayan. Nung ako ay unang umupo, noong 2019, ang namana ko ay kalahati lang ng 19 billion pesos na budget ng buong City Hall. Ngayon, 2025, almost 41 billion pesos na ang ating budget. More than double. At ito, ang dapat natin ipagmalaki. Kahit hindi tayo nagtaas ng buwis, tumaas ng husto ang budget. Hindi tayo nagdagdag pahirap sa anumang sektor, kahit tayong business sector, kahit na kayong may mga ari-arian, hindi tumaas ang mga RPT ninyo. Ang ating lang ginawa, maayos, tapat, mahusay na pangangasiwa ng kaban ng bayan. Gumamit tayo ng digitalization para maging mas business-friendly tayo at lahat ngayon ay maayos nang nagbabayad ng buwis. Tandaan ninyo, from 19 billion, naging 41 billion pesos ang budget natin. Dahil, uulitin ko, sa maayos na paghawak lamang ng kaperahan ng Lungsod Quezon. Kaya naman pala eh. Sabi nila hindi kaya, pero kaya basta tapat magserbisyo ang ating mga lingkod bayan. At dahil ayaw na ayaw ko sa mga kurakot, dahil sila ang dahilan kung bakit mababa ang pondo ng bayan, siniguro natin na magiging maayos ang pamamahala sa kaban ng bayan, mas marami tayong serbisyo na naibabalik sa tao, at bawat sentimo na pupunta sa tao,
Yan ang tatak ng tapat, transparent at mabuting pamamahala. Yan ang tatak ng SBP. Meron ba ritong gusto ng libreng libing? Taas ang kamay. Si Mark Aldave, gusto niya ng libreng libing. At si A.O. Oli. Siyempre, lahat tayo gusto natin yan, pero wag muna ngayon. Oo, sayang naman yung mga benepisyo nyo kung mamamatay tayo lahat. Gusto ko lang sabihin sa inyo na marami ng Q-citizen. Ang tawag ni Father, cute citizen. Narinig nyo yan? Sabi ni Father, cute citizen tayo. Kailangan ng salamin ni Father. Mas marami ng cute citizen ang nakinabang sa ating libreng libing. Sino naman dito ang may anak na nabigyan ng school bags na may school supplies? Mahigit 2 milyong school bags na ang napabigay natin bukod sa libo-libong tablet. Buhay pa ba tablet ninyo? Dahil hindi pipitsugin ang tablet ninyo. Hindi lang pinagkakitaan, kundi pinilit namin ibigay sa inyo ang pinakadekalidad na tablet para pangmahabang gamit ng mga anak at ngayon ng mga nanay. May mga pamilya nga akong nakausap. 6 ang natanggap na tablet dahil 6 ang anak. No? At napakalaking tulong yan pag malaki ang pamilya. Pero hindi ako nagsasabing magpalaki kayo ng pamilya, magastos din. Malayo-layo na rin ang narating ng ating proyektong pabahay. Mula 2019, lagpas 28,000 na ang nabigyan ng pabahay sa Lungsod Quezon o kaya't ng katiyakan ng paninirahan. Ako na ang nagsasabi sa inyo, kulang pa ito. Kaya mahalaga na manalo ang lahat ng ating mga kaalyado, kaming mga kandidato ng SBP. Tignan ninyo ang mga kandidato. Kaso nawawala na sila, nandyan sa tent. Naalala pa ba ninyo mga itsura nila? Isipin ninyo ang ating mga kandidato. Walang tapon, di ba? Wala ni isa dyan na pinabili lang ng suka, naging kandidato na. Lahat sila may napatunayan na, lahat sila ay garantisadong matyaga, masipag, at mahusay na mga lingkod bayan. Natitiyak ko, kung lahat kami ay mananalo, mas mapapaganda pa ang serbisyong tinatamasa ng bawat Q-citizen. Cute citizen. Susuklian namin ng maayos na serbisyo ang tiwalang ibibigay ninyo. Ngayon, may libreng maintenance medicines na tayong lahat, and yan ay batas ni Congressman Marvin Rillo nung siya ay konsehal pa. May libreng mental health medicines na kayong lahat kung meron kayong mental health problem. Check-up, bakuna, laboratory expenses, gamot para sa mga PWDs, lahat ng health centers natin. Kung dati ay may bayad, ngayon ay sa abot ng aming kakayanan, libre na ang serbisyong pangkalusugan sa ating pong mga health centers. At napakabagal ng aking teleprompter. Gusto ko nang mag-adlib, pero baka magalit ang aking scriptwriter dahil mahilig ako magsalita ng off-script, baka daw may magalit. So here, there's more. Ang target natin for the coming 3 years, kung kaming lahat ay mapalad, at lahat ba kayo ay susuportahan ng buong SBP party? Okay. Ang aking layunin, ma-enroll lahat ng Q-citizen sa PhilHealth. Okay, lahat. Okay, walang naiiwan. Kahit walang binabayad, dapat naka-enroll sa PhilHealth para mabawasan ang inyong pag-alala kapag may sakit. Yan, promise yan ng inyong lingkod sa darating na 3 taon. Sa mga bata sa daycare at public schools, lalo na ang kulang sa timbang, sisiguraduhin ko na lahat ng mga bata sa Lungsod Quezon makakatanggap ng masustansya at pagkain na may nutrition para yung sinasabi nilang 40% malnutrition rate sa buong Pilipinas, dito sa Quezon City, 0 malnutrition rate. Ngayon, halos 40,000 na ang ating mga scholars at syempre sa QCU, lahat sila scholar. At ang target natin, dodoblihin pa ang bilang ng mga scholars sa Quezon City. 2 bagong ospital ang kasalukuyan nating tinatayo.
Ang isa syempre sa Tandang Sora sa tulong ni Congresswoman Marivic Copilar. At ang isa ay isang dagdag building pa sa Quezon City General Hospital dahil yan ang pangarap ni Congressman Arjo Atayde at yan ay gagawin natin. At sisikapin pa natin na magdadagan pa ang ating dekalidad na high caliber health facilities. Sasabayan natin ito ng modernization ng lahat ng ating mga health centers. Ngayon pa lang, computerized na ang mga health centers natin. Kung pumunta kayo sa isang health center, hindi na papel or manual ang gagamitin ng mga health workers, kundi computer na. At kung kayo naman ay nasa kabilang health center, yung health records niyo ay matatagpuin din sa iba pang mga health centers natin. Kaya mabilis ang serbisyong pangkalusugan ngayon. Narito ba ang mga taga-District 5? Taas ang kamay ng mga taga-District 5. Lagi kayong nagtatampo na nakakalimutan kayo ng mga mayor. Pero ngayon, ang promise ko sa inyo, magtatayo tayo ng first-class government center sa District 5, sa may barangay Pasong Puti. Kung kaya, hindi na kayo kailangan lumayo pa sa inyong distrito para matanggap lahat ng serbisyong kailangan ninyo. At hindi lang yan, kasama ng world-class government center ninyo, ang world-class sports facilities din para sa mga taga-District 5. At bukod dyan, sino naman taga-District 2? Ayan, alam nyo ang plano natin, isang sobrang laking park sa may Batasan Hills. Ngayon, di ba yung SB Park yung maliit, masikip, palalawakin natin yan, palalakihin natin yan, kaya lahat ng bata sa District 2 kakasya sa park na binabalak natin isagawa sa buong District 2. Kaya natin gawin lahat ng mga infrastructure projects na yan at syempre kasama ang pagsasaayos ng Quezon Memorial Circle na ito na sobrang magiging maganda dahil wala tayong tongpats, dahil hindi tayo humihingi ng lagay, dahil hindi ako pumapayag sa substandard na infrastructure project. Ang para sa inyo, ibabalik ko sa inyo at papatunayan ko sa inyo na kaya pala ang maayos at mahusay na pamamahala sa Quezon City. At kapag tapat ang inyong mga lingkod bayan, kayo ang nakikinabang. You should not settle for anything less than an honest public servant. Ngayon, may rental housing tayo na 800 pesos lang kada buwan. Plano natin na pasdamihin pa ang mga rental housing natin na ito para kahit ang mga pinakamahihirap nating mga mamamayan, hindi na kailangan pumunta pa sa lalawigan, sa mga NHA housing, kundi sa sarili nilang lungsod ay pwede na silang tumira. Because I believe it is the right of every cute citizen to live in the city kung saan siya pinanganak, kung saan siya lumaki, kung saan siya umibig, kung saan siya nagkajowa, kung saan siya nag-asawa, kung saan siya naghiwalay at naging solo parent, at kung saan siya naging senior citizen. It is the right and it is the job of government to provide for all of its citizens, anuman ang antas ng kanilang mga buhay. Sa pamamagitan ng peso office natin, proud akong banggitin na ngayon more than 45,000 na ng ating mga mamamayan ang nabigyan ng trabaho. Ngunit ngayon, promise ko, dadagdagan pa natin ang mga job fairs natin para mas dumami pa ang magkaroon ng pangkabuhayan. At alam natin na kaya natin gawin ito dahil limpak-limpak na ng mga negosyante ang gustong mamuhunan sa Quezon City. Dahil dito, hindi sila pinagsasamantalahan. Dahil dito, kung anong sinabing dapat bayaran na buwis, walang patong. Kaya sabi ng mga businessmen, for 2 straight years, Quezon City has been given the award of the most business-friendly city in the Philippines because in Quezon City, walang hidden charges sa kanila. Noon, pahirapan bago makaharap ang mayor. Ngayon, bukas na ang ating 6 na district offices at kami na ang lalapit sa inyo dahil dadalasan pa natin ang People's Day sa mga komunidad. Gusto ko rin ibahagi sa inyo na mahigit 400 na ang mga tropeo at award
na iginawad sa atin mula 2019. The most number of awards and recognitions given to any local government unit. Sa atin po nila yan iginawad dahil kinilala natin ang mahusay at tapat natin na pangangasiwa. Pero, ang pinakapaborito kong award, alam naman ninyo kung ano yan, di ba? Ito yung 4 na straight awards na ibinigay sa atin ng Commission on Audit na nagpapatunay na naging maayos at tapat at honest tayo sa pangangasiwa, pangangalaga at paghahawak ng kaban ng bayan. Very few local governments can boast of 4 straight COA recognitions for good and honest governance. And we are one of them. And we are the model city. Bukod pa riyan, tayo ang most competitive city. Sila ibang more than 5 or 6 times na natin natanggap ito. Nagkaroon na tayo ng 3 Galing Pook Awards at 5 Seal of Good Local Government Awards from the DILG. Pwede na ba tayong magpa-easy-easy dahil marami na tayong parangal? Siyempre hindi. At ang inspiration natin, ang mga parangal na yan para mas magsikap pa. Tuloy-tuloy tayong kagayod. Walang petics sa City Hall. Bawal ang tamad sa City Hall. Pero ang maganda, sa lahat ng mga empleyado ng City Hall, nagdagdag din tayo ng HMO, may health insurance na sila. At kapag tayo po ay nagiging matagumpay sa ating mga adhikain, lalo-lalo na kapag ginawaran ng mga international and national agencies, lahat ng mga empleyado sa City Hall ay nakikinabang sa pasasalamat ng inyong lingkod. Dahil kung hindi nang dahil sa maayos na mga empleyado, hindi mararating ng City Hall at ng ating lungsod ang katayuan niya sa pangkasalukuyan. Ang target din natin na damihan pa ay ang 23 services na pwedeng gawin online. Mula real property tax payment hanggang scholarship para wala nang pipila sa City Hall at maglaho ang lahat. Yan, ang dream ko maglaho ang lahat ng fixer. Or in short, ipapakulong ko lahat ng fixer. Kaya kung fixer kayo, mag-ingat na po kayo, bilang na po ang araw ninyo. Pero kung pumunta kayo sa Peso Office, bibigyan po kayo ng bagong trabaho ng Peso Office. Di po ba? Let's be honest employees as well. Libo-libo na ang nakinabang sa pagkabuhayang QC, sigat tindahan ni Ate Joy, I think almost 80,000-90,000. Itutuloy natin lahat yan para dumami pa ang may kumikitang kabuhayan. Ang ating urban farms na halos 1,500 na, palalawakin pa natin bilang tugon sa climate change. At alam ko, sa kasalukuyan, from 0 urban farmers, we now have 53,000 urban farmers in Quezon City. At hindi lang yan, may forever na sa libreng sakay ng Q-City Bus. Sino po ang nakapagsakay na sa libreng sakay? May mga nagsabi sa akin na dahil araw-araw silang sumasakay sa libreng sakay, nakakatipid na sila ng 3,000 to 7,000 pesos a month. At ang pera na yan ay nagagamit sila para gastusin sa mas mahalagang mga pangangailangan ng pamilya. At bukod dyan, gusto ko nang tapusin ang aking speech. Kasi alam nyo, hindi ko na kailangan banggitin lahat yan. Alam kong nararamdaman naman ninyo yan, di ba? So, mga Q-Citizen, ayan, ang bilis na niyang umakyat. Oo, kasi mainit na ang araw. At alam ko naman na kung banggitin ko lahat na napagtagumpayan ng ating pong mahal na lungsod, ay baka abutin pa tayo ng gabi. Ang pinakamahalaga, nararamdaman ninyo ang pagmamahal at kalinga ng inyong gobyerno sa buhay ninyo. May you be a child, a daycare worker na libre ang gamit sa school hanggang sa senior citizens kung saan napakarami ng benepisyo. Ang simbolo ng inyong birthday package sa mga seniors is that kung dati kinaiinggitan natin ang mga karatig na lungsod dahil marami silang pera, ngayon marami pa rin silang pera kasi kukonti lang ang mga tao nila. Pero napapakita ko naman sa inyo na kapag nadagdagan ang pondo ng lungsod, sa inyo din naman napupunta ito. Hindi po natin kinukupit, hindi po natin iniuwi, hindi po tayo nagpapagawa ng palasyo, malalaking bahay
parehas lang po ang buhay natin sapagkat ang tanging nagpapasaya sa akin ay tumaas ang angat ng mga buhay ng ating minamahal na cute citizens. Kaya ang tanging hinihingi ko sa inyo, mga cute citizens na andito ngayon, mga supporters ng SBP, kaya ba natin ipanalo ang buong SB party? Kaya ba natin ipanalo lahat ng mga konsehal natin? Promise niyo yan sa akin, ha? Dahil ang promise ko sa inyo, tapat na maglilingkod, tapat na serbisyo, na magdudulot ng karagdagang pang serbisyo para sa inyong lahat. Tanging inihiling ko, sana lahat ng mga konsehal ko, lahat ng mga congressman po natin, lahat sila ay magwagi sa darating po na Mayo 12. Kaya po ba natin yan? Kaya po ba ninyo ipangako sa akin yan? Sigaw na malakas! Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay sa lahat ng naniniwala, tumitindig, sumusuporta, at nagmamahal sa SB Party at sa SB Party List. Anong number sa balota ng SB Party List? Anong number sa balota ng SB Party List? O, kayong mga taga-District 6, District 5, and District 4, District 1, District 2, lahat na pala. Huwag ninyong kakalimutan, ang party list ng Lungsod Quezon ay SBP, SB Party List. Wala na pong iba. Maraming pong salamat, mabuhay po tayong lahat, and God bless the Q citizens. Maraming salamat at buhay po tayong lahat.